At ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya. Si Mayor Alice Guo po recently said categorically, she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find her statements not credible. No? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese. No? And of course, the surrounding circumstances that there was a late registration of her birth. And of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the Office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a quo warranto procedure, no, wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no, because the quo warranto basically is by what authority does the person is occupying the seat. So, titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course, yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng POGO sa kanya pong lugar. So, I guess it's not credible and I would say it's dubious, no? Yung kanya pong mga statements. To add lang, no? Wala naman po atang SPA or asset na mag-aamin, di ba? So, like what Congressman Jill said, the evidence could speak for itself. And nakikita natin na marami siyang hindi alam, 'di ba? Maraming hindi nasasagot and hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari. Ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama or isa silang asset or SPIA at the end of the day. Just to add, sir, kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro wento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, I would like just to comment about that issue because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So, dito mukhang dubious at questionable because of the late registration. So, kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So, a foreign individual can just conveniently registered her birth late and the local civil registrar will issue a birth certificate and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can
asked and applied for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue ho sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat ho sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Thank you po. Thank you, Ellison. From PTB4, Melalis Moras, please proceed with your questions. Hi, good morning po mga Kongs. Balikan ko lang po ng konti. May mga konting follow-up lang po about sa bagong leadership ng Senate. Unahin ko lang po for Congressman Barbers and others may also respond. Sa tingin niyo po, ngayong iba na yung liderato ng under Senate President Chis Escudero's leadership, sa tingin niyo po matutuldukan na or tatapusin na yung hearing sa Senado about PIDEA leaks? Well, sa tingin ko, tapos na yun eh. Kasi yung mga inimbitan nilang mga resource persons, they were caught lying. And because they were lying, they were cited for contempt. So, bakit natin in-entertain yung mga kasinungalingan nito mga to? So, dapat talaga, sa tingin ko, matutuldo ka na yan at mawawala na yung usapin na yan. And do you share po kasi kahapon, nabanggit din po dito nga sa press ko ng Kamara na about time na mag-public apology si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos. Do you share the same sentiment po given na yun nga nasabi niyo po na na-contempt na nakitang nagsisinungaling? Ano po kaya yung dapat maging closing nito given na ang dami nilang beses na pagdinig at yun nga paulit-ulit na nadrag yung pangalan po ng presidente? Well, bigyan natin si Senator Bato ng pagkakataon na kung ano yung kanyang susunod na aksyon, no? Whether siya ay mag-apologize or hindi, nasa sa kanya po yan, no? But the fact remains that wala hong nakuhang matibay, mabigat na ebidensya doon sa hearing na nangyari. For the reason na lahat po o karamihan doon sa inimbita, nagsisinungaling. At no less than the committee chair has stated for the record na nagsisinungaling siya kaya nga sinight niya for contempt, no? Yung sinasabing Morales for fabricating stories, pati na rin yung isang na detain ngayon at lahat sila ngayon naka-detain sa Senate. So again, he is my counterpart in the Senate. He has his own probably way of handling the committee. We'll just wait whether the chair would write a committee report and see ano yung nakalagay doon sa committee report. Pero para sa akin, sa aking paniwala, dahil sa nangyari kahapon na sinight niya for contempt itong mga nagsisinungaling na mga resource persons, yan na ho yung katapusan ng hearing na yan sa aking paniwala.
And another lang po for Madjo Manix naman, and others can also answer. Kasi isa po sa mga priority nga ng Kamara na mismo si Speaker Romualdez yung nagsabi yung pag-amyenda sa rice tarification law. Under this leadership, sa tingin niyo po ba maihahabol kaya ito? Hindi man bago ngayong sinidie break, pero may papaspasan na kaya yung pagpasa nito and other important measures na pinahalagahan ng Kamara? Yes, optimistic kami that with the new Senate leadership under Senate President Chis Escudero, uusad na yung mga priority bills, especially yung sa rice tarification law. At meron pa kaming hinihintay sa kanila yung budget modernization bill, which we are also very thankful to the former Senate President Big Subiri na umusad sa committee, and hopefully with the new Senate leadership under Senate President Chis Escudero, matapos na po itong budget modernization bill. At meron pa kaming hinihintay na National Defense Act. So hopefully yung rice tarification law, amendments to the rice tarification law, yung budget modernization bill, yung National Defense Act at yung amendments to the EPIRA law mapasa with the new Senate leadership. Thank you, Mela. Next question from Earl Tobias of IBC 13. Good afternoon po, good congressman. Sigundahan ko lang po yung doon sa gentleman's agreement proceedings. Kanina po pinabulaanan ng dating former executive secretary and then former defense secretary na may nangyaring gentleman's agreement. So, ang problema, binubusisi po ng komite ngayon na yung nabanggit din na 2013 commitment daw na naabutan lang daw ng dating administrasyon, specifically sinabi po ito ni ex-secretary Medeldia, na hindi pwedeng i-repair yung BRP Sierra Madre at may kasunduan daw na pagkain at tubig lang pwedeng ipadala doon. And ironically, nabusisi rin po ni Representative Rog, na within 2016 and 2021 or 2019 ay walang nangyaring repair. So pinapa-verify po kung ano tong 2013 agreement, but what does it mean po regardless if totoo to or hindi? Well, hindi, kasi kung hindi na-repair yan for the last 6 years, there probably is an agreement, no? Or was an agreement. So, bakit naman hindi? Taon-taon po nating nire-repair, nire-resupplyan natin yung mga taong bantay natin dyan. So, yun nga. And in fact, that's the reason why merong tayong ginagawang inquiry tungkol dyan sa usapin na yan. But as of today, no, yung mga naimbitahan nating resource persons ay parang pilit na sinasabi na wala naman hong secret agreement. So let's see what will happen in this hearing today. Last na lang po, follow up from me. With that in context po, sinabi naman po ni Chair Neftali Gonzales na kung yung 2013 agreement, kahit na medyo ma-instability pa nga dahil wala ring dokumentong magpapatunay nito, sinabi niya na therefore with our sovereign rights na in-award naman noong 2016, regardless kung ano yung 2013, ay we are not bound by it kasi nanalo nga po tayo sa arbitral ruling ng 2016. Any comments lang din po? Tayo ay naninindigan at susunod doon sa 2016 arbitral ruling tungkol dyan sa usapin na yan. Bilang isang bansa na membro po ng United Nations, tayo po ay rumerespeto, no, sa mga pulisiya at lalong-lalo na ho yan dun sa arbitral ruling ng Hague, no, tungkol dyan sa usapin sa West Philippine Sea. And because of this, we claim and we insist that we have sovereign rights over these areas. At tama lang ho yung direksyon natin ngayon na talagang pinaninindigan natin dahil atin po yan. Una ka lang, sir. Amadjo, we still have 3 more questions. I think if you have another schedule for this afternoon, you may excuse yourself, sir. I'd like to be excused. May mga committee chairman naghihintay
At may isa, yung Committee on Ethics Chairman, gusto ko kasapin. Baka yun na yung report nila. Ha? So, thank you. Good morning. Thank you, Majority Leader Manix Dalipe, for joining us. Okay. Okay, next question from Mr. Terence Grana of Armed Forces Radio. Thank you, Majo. Good afternoon, mga kongs. Yes, the National Security Council has announced that it is collecting evidence to file new cases against China over Beijing's illegal actions in the West Philippine Sea. Do you support this move? Yes, sir, of course. Any evidence that will help our case against a bullying country, makatutulong po sa ating paglalaban sa ating soberenya. And talagang nakakatuwa yung ginawang move ng ating Pangulo, katulad ng binanggit ko kanina, yung presence natin sa West Philippine Sea is a strong message that sends to China and to the entire world that we will not cower to bullying. So, ako, tuwan-tuwa lang ako kay Presidente at lahat ng moves ng mga iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan is synchronizing all its efforts para malabanan natin ang bullying galing sa ibang bansa. Thank you. Well, just to add, I guess we are already tired in the diplomatic approach, asking the China to stop this and stop that. So I guess this is a positive development on the part of the administration to collect pieces of evidence so that we can file a case against China. Ito po ay pagpapahayag na hindi po tayo papayag sa anuman pong mga pambubuli na ginagawa po ng isang mighty country katulad naman po ng China. So I guess this is a positive development on the administration wherein they're leading our country in making a more credible and more decisive step in asserting our rights in the West Philippine Sea. To add na lang, even with the arbitral ruling, right, alam naman po natin ng buong mundo na we are in the right. And with this development, before nga naman filing any cases, you really need to have proof and a lot of pieces of evidence. Hindi naman pwedeng basta-basta. At nakikita naman natin na we do not fight violence with violence. Itong mga pambubuli na ginagawa sa atin, we will defend ourselves, pero sa tamang pamamaraan. And this is one of the things na it's a good development na tinitingnan at sinisigurado sa mga tao na hindi tayo papayag basta-basta na ginaganyan tayo, binubuli po tayo, but we will do it also in the right manner, in the right way, with respect to our international relations and international laws. Thank you. Next question from Ed Galvez of FEBC Radio. Good morning, sir. Para kay Kong Ace, sir, balik tayo dun sa structure sa China na tinatayo ng China. Kung nagkaroon tayo ng isang elected mayor sa Tarlac na ngayon lang natin nalaman, hindi imposible ba na yung mga tinatayong structure sa China shabu laboratory na? Meron na ba kayo natanggap na report ito? Hindi imposible yun, no? Hindi sa akin palagay, hindi naman siya imposible na kung ano yung plano nila doon. Tayuan nila ng ganong klaseng laboratorio rin doon. In fact, they have recognized and they identified that the area where these islands are situated are strategic, both militarily and economically and siguro and commercially. Yung commercial doon, baka isa na yan sa naiisip nilang pwedeng gawin doon siguro, magtayo ng laboratorio. Thank you. Last question from Joy Cantos of Filipino Star ngayon. Kay Congressman Barbers. Sir, may report po kayo ng moonlighting ng mga policemen sa mga POGO officials na nag-escort daw po.
Yung mga POGO officials po and members, involved po sila sa kidnapping po, ransom, murder, sex trafficking, and other crimes. So meaning may possible knowledge sila and involvement. So ganun po kalala yung breach of discipline. Oo, nakakalungkot isipin na yung ating mga SAF, no, yung mga membro ng ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito, no. I'm referring to the mainland Chinese, ito yung mga POGO operators na pupunta rito, no. Isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan, no. Kagaya nga ng nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng POGO ay involved sa mga kriminalidad, no, yung criminalities, no, kagaya ng kidnap for ransom, meron pang murder dyan, meron pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So, I guess, napakalaking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung ganyang klaseng moonlighting na ginagawa ng kanilang kawani sa hanay ng Philippine National Police. So, dapat kasuhan yung mga yan. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquired a birth certificate, Filipino birth certificate, and even put a business there. Is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Ay, hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya nga ng ating panawagan nung kamakailan na meron pong nakarehistrong mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa North, no, sa Cagayan. And the number is quite alarming considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan, kung ikaw ay banyaga o ikaw ay dayuhan at gusto mo mag-aral sa ibang bansa, hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan ay yung mga university na malalaki dito sa ating bansa, no? Hindi dun sa napakalayong lugar sa Metro Manila. At ganun sila karami, no? That issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Tama kayo, karamihan ng pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung kanilang visa, pagka ito ay nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at ini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami, no? Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. 16,000 po yan, napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha. At karamihan mo sa kanila ay hindi naman marunong mag-isalita ng Ingles. So talagang nakakapagtaka. Nakakakuha ho sila ng fake documents to prove that they are Filipino citizens, gaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha ho sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, nakakakuha ho din sila ng gun license. So yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, magtaka na tayo. Mm-hmm. In the aftermath po dun sa changes sa leadership ng Senate, how solid naman po yung mga House members and mga leader natin sa leadership ni Speaker Romualdez? Kasi po yung before, yung attempt to oust him in office was nip in the bud. Meron po bang mga disgruntled solo at this time na possible na mag-spark ng another movement dito sa House? Malabo hong mangyari yan, no? You will see in the results of our voting, no? Those bills that we pass on third reading dito sa plenaryo ay bills that are administration sa priority bills, no? And because of the leadership of Speaker Romualdez, kumukuha ito ng mahigit 90% suporta mula ho sa members ng mababang kapulungan. And almost all bills that we pass on third reading, hindi ho bumaba ng 200 boto ang nakukuha ang boto nito na pabor, no? And this is a manifestation that there is a full support and trust and confidence dun sa liderato ni Speaker Martin Romualdez.
Well, dagdag ko lang din yung isa sa mga patunay na kung saan maganda po ang liderato ni Speaker Martin Romualdez, because some of the members of the 19th Congress has already shifted and transferred to Lakas CMD. So yan po isa sa mga patunay na talagang suportado nila ang liderato ni Speaker Martin. In fact, if I'm not mistaken with the numbers, 100 of the incumbent members of the House of Representatives belong to the biggest coalition, which is Lakas CMD. So I guess the possible change of leadership is very impossible as of this moment. Thank you, Joy.